Silencio Love Stories presents Finding a Fam on Dating App. Written by Miss Aphrodite. Naku Rosa, kung sa bar mo pagtrabahuin yung si Puring, abay giginhawa ang buhay niyo. Ani Aling Trinidad. Bahagyang napaismid si Puring sa narinig. Kahit nasa loob siya ng bahay at nasa labas lamang ang mga ito ay rinig na rinig niya pa rin ang kanilang usapan. Abay sa lakas ba naman ang boses ni Aling Trinidad? Pati yata bingi ay makakarinig. Hoy Trinidad, kahit mag-ulam na lang kami ng asin, hindi ako papayag na magtrabaho yung anak kong si Puring sa bara, no? Rinig niyang sagot ng kanyang ina. Rinig niya ang malakas na pag-ismid ni Aling Trinidad at ang pagkatahimik nito na ikinangisi niya. Oo nga naman Trinidad, kahit gaano kahirap ang buhay, hindi dapat gawing opsyon ang pagtatrabaho sa bar. Singit ni Aling Corazon. Mas mabuti pang humanap si Puring ng AFAM. Yun bang 4 na M? Hinig ng dagdag ng isa pang matanda. Ano ba naman yung 4 na M na yan? Kuryosong tanong ng kanyang ina. Hay nako, napaghahalataan ka namang matanda na Rosa. 4 na M, hindi mo alam? Tunog dismayado nitong sabi. Ibig sabihin noon, matandang mayaman, madaling mamatay. Patuloy nito. Napakunot ang noo ni Puring sa narinig. Meron ba nun? Ngayon ko lang yata narinig yun ah. Mahina ang boses niyang kausap sa sarili habang patuloy na nakikinig sa usapan ng matatanda. Saan ba makakahanap si Puring ng nasabi mong 4 na M na yan? Rinig niyang tanong ng kanyang ina. Di saan pa? Di sa dating app. Dating app? Ano naman yun? Tunog na naguguluhang tanong ng kanyang ina. Yun ang hindi ko rin alam. Yung anak kong si Sheila lang ang may alam dun. May nakakausap kasi siyang AFAM sa dating app na yan. Gwapo at mayaman. Sabi nito, sabay na pahagikik. Hayaan mo at sasabihan ko si Sheila na hanapan ng AFAM yan si Puring. Nito, hindi nagtagal ang pag-uusap ng matanda dahil agad ring nagsiuwian sina Aling Trinidad at Aling Corazon. Pumasok sa bahay ang kanyang inabit-bitang balita. Nagpatay mali siya na lamang siya. Animoy hindi narinig ang kaninang sinabi ni Aling Corazon. Umakto rin siyang gulat para hindi alatang nakikichismis siya. Subukan mo nak, aba. Malay natin. Doon mo mahanap ang forever mo. Suwestyon ng kanyang ina. Napakamot batok si Puring. Ma, baka nakalimutan yung elementarya lamang na natapos ko. Anong sasabihin ko sa AFAM na mahanap ko? How much is your age? Sarkastiko niyang sabi. Ang kanyang ina naman ngayon ang napakamot sa batok. Oo nga pala no, hindi mo pala gamayang ang lingwaheng Ingles. Puno ng panghihinayang nitong sabi. Inakbayan niya ang kanyang ina. Hayaan mo ma, yayaman rin tayo. Trust the process. Namilog ang mata ng kanyang ina. English yun na ka, ang galing mo. Mayabang siyang nagkibit balikat. Basic. Napapalakpak ang kanyang ina sa tuwa. Pwede na siguro yan, nak. Magagamit mo yan sa future. Natatawa si Puring dahil sa sinabi ng kanyang ina. Come on bro, you're already 28. Malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo. Pamimilit ni Kiefer sa kuya niyang si Alexander. Alexander mentally rolled his eyes dahil sa kakulitan ng kanyang nakababatang kapatid. Kinukulit siya nitong sumama sa isang party na dadaluhan nito. Pero umayaw siya dahil ayaw niya sa may ingay at mataong lugar. Leave me alone, Keith. Naiinis niyang saway sa kanyang kapatid. No, not unless kung sumama ka sa akin sa party. Pamimilit pa rin ito. Masungit na tinapunan ni Alexander si Kiefer ng masungit na tingin. Back off. Malamig niyang sabi na ikinabuntong hininga ni Kiefer. Tinaas nito ang kanyang kamay na animoy sumusuko. Alright. I'm off. Pero wag mo na akong sisisihin kung tatanda kang walang kasama. Umikot ang mata ni Alexander sa sinabi nito. Wala rin naman siyang pakialam kung tatanda siyang binata. Mas gusto niya nga ang mag-isa eh. Lagdag ang balikat na lumabas si Kiefer sa kwarto ni Alexander. Nang makita yon ng kanilang magulang ay nalaglag rin ang kanilang balikat. Masyadong aloof si Alexander. Mas gusto itong mag-isa na ikinatakot ng kanyang magulang. Baka kasi hindi na siya makapag-asawa dahil sa ugaling meron siya.
Malalim na humugot ng hininga ang ina ni Alexander na si Cecilia. Hindi ko na alam gagawin sa anak natin, Ricardo. Malungkot nitong sabi sa asawa nitong si Richard o mas kilala sa palayaw na Ricardo. Mahinang hinaplos ni Richard ang likod ni Cecilia. It's okay, honey. We'll do our best next time. Pagpapagaang loob na sabi ni Richard sa asawa. Malungkot na umalis ang mag-asawa sa labas ng kwarto ni Alexander kasama ang bunsong anak na si Kiefer. Tumungo si Kiefer na mag-isa papuntang party. Tahimik na nakahiga lamang si Alexander sa kanyang kama. Nang walang magawa ay agad siyang bumangon at tumugtog. 8:00 na ng umaga si Puring na nagising. Sobra siyang inaantok sa ginawa nila kagabi ni Sheila, ang anak ni Aling Corazon. Pumunta kasi ito sa kanilang bahay at tinuruan siya kung paano gamitin ang sinabi nitong dating app. Ginawan rin siya nito ng account. Meron naman siyang cellphone pero hindi branded. 4,999 lang ang bili niya. Mabuti at gising ka na, nak. Maglalaba tayo ngayon dahil Sabado. Saan ang kanyang ina pagkalabas niya ng kanyang kwarto. Magulo ang kanyang buhok at may konting tuyong laway pa sa kanyang gilid ng labi. Kinamot niya ang kanyang ulo dahil sa sobrang kati. Mukha yatang dumadaming na ang kuto niya. Bilad kasi siya palagi sa init dahil sa kanyang trabaho sa bukid. Napataas ang kanyang kilay nang sipatin siya ng kanyang ina na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Napangiwi ito kalaunan. Nak, ngayon ko lang napagtanto na ang pangit mo pala. Nakangiwing panlalait nito na ikinalaglag ng kanyang panga. Tumawa siya ng pagak. Ma, baka nakakalimutan mong sayo ko nagmana. Ibig sabihin ba pangit ka rin? Taas kilay niyang tanong at pinagkrus ang braso sa ibabaw ng dibdib. Sumimangot ang kanyang ina. Pero hindi naman ako ganyan kapangit ng dalaga ako. Marunong naman ako mag-ayos ng sarili ko, no? Hindi kagaya mo. Ganti nito. Tsaka, ano nalang sasabihin ng mga binatang lalaki dito sa atin kapag nakita nila ang ayos mo, ha? Baka hindi na sila magkagusto sa'yo. Dagdag nito. Umirap siya sa ere. Wala silang pake kung ganito ang ayos ko. Kakamatay ba nila kapag nakita nila akong ganito? At saka, hindi ko rin sila gusto, no? Mukha silang adik. Pairap niyang sabi. Pagkatapos niya makipagbardagulan sa kanyang ina ay nagkape muna siya bago tumulong sa paglalabada. Konti lamang kanilang labahin dahil dalawa lang naman sila sa bahay. Wala siyang kapatid at wala rin siyang ama. Pagkatapos nilang maglaba ay naisipan ni Puring na subukan ang dating app na dinownload ni Sheila kagabi sa cellphone niya. Sinubukan niya ang Pinalove, pangalan ng dating app na kapag dinownload sa cellphone niya ay makakakonekta siya sa iba't ibang mga afam at ibang mga tao. Inayos niya ang kanyang magulong buhok at tiningnan muna ang kanyang itsura sa salamin. Nang maayos na, ay kaagad siyang naghanap ng pwedeng makakausap. Ang unang naging kausap niya isang Arabo. Bastos ito kaya binlock niya. Naghanap siya ulit hanggang sa napadpad siya sa isang account na walang profile. Kinagat niya ang kanyang kuko at nagdadalawang isip kung i-chat niya ba. Ngunit naglakas loob siya at chinat ang walang mukhang account. Hi! Una niyang mensahe na may nakalagay pang nakangiting emoji. Nakita niya ang 3 tuldok na gumagalaw. Hudyat na magre-reply ito. Ngunit laking dismaya niya nang makita ang 3 tandang pananong. Ha? Why are you not chatting me back? Why there's 3 questions? Nahihirapan niyang pag-Ingles. Napakamot batok siya sa sariling Ingles. Pati siya ay naguguluhan kung tama o mali ba ang pinagsasasabi niya. Dahil sa suwestyon ni Kiefer ay napilitan si Alexander na gumawa ng account sa Pinalove. Kagabi pa siya pinipilit nitong pagka-uwi galing sa party na gumawa ng account sa dating app. Someone messaged him a hi with a smiling emoji. Nireplyan niya ito ng 3 questions. Hindi nagtagal ay nag-message na naman ulit ito sa kanya. Why are you not chatting me back? Why there's 3 questions? Nangunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka. What? Nagtataka niyang tanong. Ay, Sid, why are you not chatting me back? A long reply? Salubong ang kilay na pilit na inintindi ni Alexander ang reply nito. Nang magets agad ay tumaas ang sulok ng kanyang labi sa pagkaaliw. Mahina niyang iniling ang kanyang ulo at nagreply.
What should I supposed to reply then? Taas kilay niyang tanong kahit naman hindi ito nakikita. You should reply long next time. Mahinang natawa si Alexander sa message nito. Alright, I'm sorry. Reply niya. No problem. Kumurba ang isang totoong ngiti sa labi ni Alexander na hindi niya namamalayan. Napakamot batok si Puring dahil nakalimutan niya ang kanyang susunod na sasabihin. Ano ba yan? Hindi talaga ako yayaman nito pag nagkataon. Nakanguso niyang sabi. Kinagat niya ang kanyang kuko at nag-isip-isip sa susunod na Ingles. Nang makaisip, ay agad niya itong tinype. You should reply long next time. Kagatlabi niyang sabi sa reply. Alright, I'm sorry. Kinikilig na napagpalundag-lundag si Puring na ikinagulat ng kanyang ina na kakapasok pa lamang sa loob ng kanilang bahay. Mabilis niya itong nireplyan ng no problem habang tumitili. Ano ba yan, Puring? Mukha kang wati na inasinan. Saway nito sa kanya. Mabilis siyang tumayo at kinikilig na hinampas ang balikat ng kanyang ina na ikinangiwi nito sa sakit. Yayaman na tayo, ma! Malakas niyang tili. Mabilis na nanlaki ang mata ng kanyang ina. Talaga? Paano? Nagniningning at sabik na sabik nitong tanong. May nabingwit na akong afam! Tumitiling sagot niya at tumalon-talon. Napatalo na rin ang kanyang ina dahil sa sobrang saya. Diyos ko, yayaman na tayo! Hindi na ako tatanggap ng labada at makakapag-aral ka na ulit ng ALS. Nasisiyahang saad ng kanyang ina habang tumatalon-talon kasama siya. Sabay silang tumiling dalawa na animoy mga bagets. Pero teka, paano man nasabi na yayaman tayo? Mayaman ba yung nabingwit mong afam? 4 na M ba yan? Tanong nito kalaunan. Natigil ang kanyang pagtitili. Nakalimutan kong itanong eh. Nakagawi niyang sagot. Agad na sumimangot ang kanyang ina at binatukan siya. Ayan! Masyado ka kasing advance! Gigil nitong batok sa kanya. Agad siyang napasimangot sabay kamot sa parteng binatukan ng kanyang ina na si Rosa. Nang dumating ang tanghalian ay pumunta si Puring sa palengke upang bumili ng gulay at konting karne. Doon ay nadatnan niya si Sheila na may kasamang foreigner. Nagulat siya sa nakita. Paniguradong yayaman na sinakuraso nito. Rinig niyang usapan ng mga kakilala sa palengke. Oo nga, hindi na yan namamansin kapag yumaman na yan. Rinig niyang sang-ayon ng isa na ikinairap niya. Puring! Napalingon siya kay Sheila nang marinig ang malakas nitong pagtawa sa kanya. Malawak ang ngiti nito habang papalapit sa kanya. Nakapulupot ang braso ni Sheila sa braso ng kasamang foreigner. Ito nga palang sinasabi ko sa iyong jowa kong foreigner. Kinikilig nitong sabi sa kanya pagkalapit. Darling, meet my best friend, Puring. Pakilala ni Sheila sa kanya sa boyfriend ko nun ito. Hi Puring, nice to meet you. Alanganing ngumiti si Puring at tinanggap ang nakalahad nitong kamay. Nice to meet you too. Alanganing sagot niya. Hindi nagtagal ang kanilang usapan dahil nagpaalam na siya sa mga ito na uuwi na. Hinihintay na rin kasi siya ng kanyang ina. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay ay kinuwento niya agad sa kanyang ina ang kanyang nalaman. Talaga? Kaya pala usap-usapan yun kanina sa tindahan ni Teresa. Nagugulat na saad ng kanyang ina. Tumango siya. Nagulat nga ako, May, nang makita ko si Sheila na may kasamang foreigner. Abay, boyfriend niya pala. Anya, naku anak, kailangan mo na maghanap ng sayo para naman aasinso tayo. Suwestyon ng ina sa kanya. Napakamot batok siya. Hindi ba yung nakakagilty, ma? Kamot batok niyang tanong. Hindi. Kapag 4 na mga hanapin mo at dapat wala siyang ibang mapag-iiwanan sa kanyang yaman. Isipin mo na lang, sa'yo ibibigay kasi ikaw ang nandyan para sa kanya. Napatango siya. Pero ma, paano kapag ako ang mauuna sa aming dalawa? Lukot ang mukha niyang tanong. Mabilis na kinurot ng kanyang ina ang kanyang tagiliran. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Masyado kang advance mag-isip. Saway nito na ikinanguso niya. Parang nagtatanong lang eh. Nakangusong maktol niya. Salubong ang kilay ni Alexander habang nakatutok ang tingin sa kanyang kapatid na si Kiefer.
May kinakausap itong babae. Patingin-tingin ito sa kanyang kinauupuan. Nandilim ang kanyang paningin nang mapagtanto kung ano ang ginagawa nito. Parang gusto niya itong sapakin. Napilitan siyang sumama mag-bar dahil itinago nito ang kanyang cellphone. Hindi nito ibabalik kapag hindi siya sumama. "Hey boy!" Puno ng pangaakit na sabi ng babae pagkalapit sa kanya. Sinamaan niya ito ng tingin. "Back off!" Malamig niyang sabi. Imbis na matakot ay ngumisi lamang ang babae. "Feisty! I like it!" Nakangisi nitong sabi at inikot-ikot ang dulo ng buhok. Hindi niya ito pinansin at inisang lagok niya ang kanyang alak. Ngunit sadyang may lahi yatang kakulitan ng babae dahil hindi siya nito tinantanan. "Come on, don't act like a virgin. I know you want me." Puno ng kumpiyansa nitong sabi na ikinaismid niya. "I don't want you, and I don't like you, so back off." Walang kagatol-gatol niyang sabi. Hindi makapaniwalang tumawa ang babae. "Really, ha? What if I tell you that I want to have sex with you?" Kagatlabing saad nito at tiningnan siya ng puno ng pangaakit. Umismid siya at umiling. "No thanks, I'm not interested. I didn't come here to fuck. I came here to drink." Sumama ang timpla ng babae. Mukhang punong-puno na ito sa kanya. "I hate you!" Galit nitong sabi at nag-walk out. Napaangat ang kanyang kilay at napailing. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanya ang kanyang kapatid na salubong ang kilay. "Bro, what did you do?" Salubong ang kilay nitong tanong. Nagkibit-balikat siya. "As what I always do." Bumagsak ang balikat ni Kiefer sa narinig. Hinablot nito ang kanyang braso na may alak at inisang lagok. "I can't believe you. Ikaw na nga itong hinahanapan ng babae. Ikaw pa itong umaayaw." Maktol nito. "Biruin mo. Ikaw na nga itong nilalapitan, tinatanggihan mo pa. Tatanda ka talagang mag-isa dyan." Iiling-iling nitong dagdag. "And I told you, I don't care. And I don't care kung tatanda akong mag-isa. I can live without a woman." Ganti niyang sagot. Kiefer playfully rolled his eyes. Yeah. Bakit ko nga ba nakalimutan yun?" Ngumisi siya. "Don't do that stunt again. I hate it. It disgusts me to see women who lose respect for themselves. They should not be the one approaching men. It must be men who approaches them." Anya, Kiefer shake his head. "However, women today have no respect for themselves. That's why men don't respect them either, because even them don't respect themselves." Tunog dismayado ang boses ni Kiefer. Natapos ng gabing yun na gano'n ang usapan. 12:00 na ng hating gabi sila nakauwi. Tuwang-tuwa ang kanilang ina nang malamang napilit rin ni Kiefer si Alexander na lumabas. Wala kasi ang mga ito sa bahay nang ayain ni Kiefer si Alexander na lumabas. Kaya laking gulat ng mga ito na malamang nagawa na rin ni Alexander ang pumunta sa maingay at mataong lugar. Pero laking dismaya ng mga ito nang malamang hindi man lang siya nakihalubilo sa kakilala ng kanilang bunsong kapatid na si Kiefer. At higit sa lahat ay hindi man lang ito humanap ng babae. Kasalukuyang nakikikain si Puring sa kanilang kapitbahay na may birthdayhan. Sarap na sarap siya sa kanyang kinakain nang biglang tumunog ang notification sa kanyang cellphone. Nilagay niya sa mesa saglit ang kanyang plato at tiningnan ang notification. Umawang ang kanyang bibig nang makita ang chat ng foreigner na kanyang nakausap sa Pinalove. "What are you doing now?" Halos mabulunan si Puring sa nabasang chat. Mabilis niyang nilunok ang kanyang kinakain at mabilis na nag-reply. "I'm eating right now." Reply niya habang nakanguso. Nagsandok siya ng kanin habang iniintay ang reply nito. "Really? You should eat first. I'll message you later once you're done." Mariing nakagat ni Puring ang kutsara dahil sa pinipigilang kilig. No. It's okay." Anya sa reply. "But you're eating. It's bad using phone while eating." Hindi na talaga napigilan ni Puring ang kanyang kilig dahil mahina siyang napatili na ikinalingon ng kanyang katabi sa kanya. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi at nag-peace sign sa kapatid. "I'm done." Pagsisinungaling niya. "You're done?" "Yes, I'm done." Sagot niya sa tanong nito. "You mean, you're a man?" Nangunot ang kanyang noo. "Ha? Anong pinagsasabi nito? Babae naman ako ah. Paano ko naging lalaki?"
Nagtatakang tanong niya sa sarili. No, no, I'm not man. Me is no man. I'm a woman. I have flower. You know what's flower mean? It means my flower down underwear. Understood? Oh, okay. Hindi sigurado nitong reply na ikinakamot niya ng kanyang batok. Tell me if you're not understanding me, okay? Reply niya dito. Nag-send lang din ito ng okay sign. Are you busy? Tanong niya. I'm not. I'm just here in my room, laying. Ah, okay. How are you? And where are you from? Tanong niya ulit. I'm 28 years old and I'm from America. Namilog ang kanyang bibig. Baby? Reply niya. Baby? Puno ng pagtataka nitong tanong. Yes, baby. Agad siyang napatili dahil sa kanyang sariling balak. Samantalang nakangiting napapailing-iling na lang si Alexander sa sobrang aliw ni Puring. Whoa, whoa, hold on. Damn, bro. Who made you smile like that? Gulat na tanong ni Kiefer nang maabutan niya itong nakangiti. Nawala ang kanyang ngiti sa labi at napalitan ng walang emosyon. None of your business. Magkadikit ang kilay at pabalang niyang sagot sa chismosong kapatid. Ngunit imbis na ma-offend ay ngumisi lamang ito ng nakakaloko. Oh, now I know. Kaya pala hindi lumalabas ng kwarto at hindi nakikipag-usap sa isang babae. Dahil meron pala siyang babaeng tinatago. Patangutangang sabi ni Kiefer. Hindi pa rin nabura ang malawak ng ngisi. Mabilis na tinapon ni Alexander ang kanyang unan sa kapatid. Get out of my room! Pagtataboy niya, tumawa ng nakakaloko si Kiefer. Sus, ayaw mo lang magpastorbo kasi kausap mo siya. Sino ba yan? Baka naman, ipakilala mo ako. Pangungulit pa ni Kiefer. She's no one. Maikli niyang sagot, pero dahil maloko ang kanyang kapatid, ay maloko itong suminghap. She's! So ibig sabihin, babae nga! Hindi siya sumagot at inirapan lamang ang kapatid. Is she pretty? Mas maganda pa ba yan sa mga pinapakilala ko sa'yo? Let me see her. Pangungulit-ulit ni Kiefer at akmang kukunin ng kanyang cellphone na agad na naman itong nilayo. Malakas na natawa si Kiefer dahil sa kanyang ginawa. Di ko naman gagawin sa'yo. Parang titingnan lang eh. Pigil ngising saad ni Kiefer. Galit na nagsalubo ang kilay ni Alexander. Get out of my room now. Don't want me to drag you out. Malakas na humalakhak si Kiefer habang palabas ng kanyang kwarto. Naiinis niyang hinilot ang kanyang sintido. Sumasakit ang kanyang ulo dahil sa kakulitan ng kapatid. Lumipas ang mga nagdaang araw ay nagpatuloy pa rin ang kanilang komunikasyon na dalawa. Halos walang palya sa pag-uusap ang dalawa through chat. Halos hindi na mailayo ni Puring ang kanyang cellphone na maski ang pagtae ay bitbit niya ito. Nako Puring, baka mabaliw ka na dyan. Sita ni Rosa nang makita ang impit na tili ni Puring. Napapansin niya ito nung mga nagdaang araw na abala ito sa cellphone. Maski paglaba at paghugas ng pinggan ay dala-dala nito ang cellphone. Hindi inaalis ang tingin sa kinalalagyan. Ma, huwag mo na lang ako pansinin. Naghahanap ako ng pera. Sagot ni Puring. At sa anong paraan na, Ber? Ang pagpipigil ng tili mo dyan. Paano kakikita niyan? Salubong ang kilay niyang tanong sa anak. Kinagat ni Puring ang kanyang pang-ibamang labi upang pigilan ang ngiting gustong kumawala. Kausap ko yung afam, ma. Imporma nito na ikinalaki ng kanyang mata. Mabilis siyang lumapit sa anak. Talaga, anak? 4 na M na ba yan? Umasang tanong nito. Nakangusong umiling si Puring. Hindi ma, 3 M lang at 1 B ang nahanap ko. Ha? Ano mang ibig sabihin nun? Nagtatakang tanong niya. Ang ibig sabihin ng 3 M at 1 B ma ay mayamang binata, mahirap mamatay. In short, mayamang binata ang nahanap ko. Napakamot batok ang kanyang ina. Paano yan? Paano kapag kinasal kayo at mauuna ka sa kanya? Di wala tayo makukuhang pera kasi nauna ka na. Abay paano kapag nagpakasal yan sa iba pagkatapos mong matigok? Agad na nalukot ang kanyang muka. Hindi naman agad ako matitigok, ma. Kung hindi ka mananalangin ng ganyan. Lukot ang mukha niyang saad. At saka, mukha naman tayong pera sa lagay natin na yan, ma. Nahihilingin nating mauna siyang matigok kesa sa akin. Anya? At saka,
Paano kung mahal ko na pala siya? Tapos matitigik siya. Hindi ko naman yata kakayanin yun, no? Nakokonsensya ng sabi. Malungkot na huminga ng malalim ang kanyang ina. Oo nga anak, no? Paano kaya yun? Ayaw ko din namang nakikita kang umiiyak. Hayaan mo na. Kaya pa naman nating buhay ng sarili natin. Itigil mo na lang yung paghanap mo ng afam. Nakakakonsensya din kasi. Malungkot siyang napanguso. Paano to ma? Tanong niya, tinutukoy ang kausap. Masaya ka bang kausap siya? Tanong nito. Tumango siya. Opo, kahit maikli lang sagot niya. Masaya naman siyang kausap. Nasisiyahan naman ako kapag kausap siya. Walang pagdadalawang isip niyang sagot. Tinitigan siya ng kanyang ina ng matagal ngunit tumango rin kalaunan. Hala sige, bahala ka. Ikaw kung saan ka masaya, doon na rin ako. Agad siyang napangiti at niyakap ng mahigpit ang ina. Kaya mahal na mahal kita, May. Salamat sa lahat ng sakripisyong ginawa mo sa akin, ha. Maramdamin niyang sabi na ikinaluha nito. Pinapaiyak mo naman ako eh. Naluluha nitong saad. Sinapo nito ang kanyang pisngi at hinawi ang konting buhok na nasa kanyang muka at nilagay sa likod ng kanyang tenga. Siyempre naman, gagawin ko ang lahat para sa iyo, anak. Anak kita eh, at mahal kita. Ikaw lang ang meron ako kaya gagawin ko ang lahat para sa iyo. Sagot nito, gagawin ko rin ang lahat para sa iyo, ma. Marami akong pangarap para sa ating dalawa. Sa kagustuhan kong mabigyan ka ng magandang buhay. Pinasok ko ang bagay na to, ma. Nagbabakasakaling malulusutan nito ang lahat. Ngunit napagtanto ko na hindi ito ang solusyon sa kahirapan natin. Kung gusto nating umunlad, dapat ay magpursige tayo. Dapat ay habaan natin ang ating pasensya. Kasi naniniwala akong ibibigay rin ng Diyos ang ating mga hiling. Malawak na napangiti si Rosa sa narinig sa bibig ng anak. Masasabi kong napalaki nga kita ng maayos, anak. I'm so proud of you. Nakangiting anya dito. Pagkatapos ng kanilang madamdaming pag-uusap ay nagpaalam rin itong aalis dahil maglalabada pa ito. Inalok niya ito ng tulong ngunit tinanggihan ito. Gusto nitong manatili siya sa bahay at magpahinga dahil sabi nito'y pagod siya. Natotoo naman dahil ginawa niyang pag-aani ang gulay na pinagtatrabahuan niya sa sakahan kahapon. Hindi naman siya humilata sa bahay maghapon dahil ginawa niya rin naman ang mga gawaing bahay. Kaya pag-uwi ng kanyang ina, ay kumain na lamang sila dahil may luto na rin siya. Kamusta naman pala mga paglalabada mo kanina? Pagbubukas niya ng usapan. Eto nga, mananak kitang balikat at likod ko dahil ang bigat ng mga labahin. Sagot nito, hayaan mo ma, mamasahihin kita pagkatapos nating kumain. Pangako niya, nakangiti itong tumango. Pagkatapos nilang kumain ay tinupad niya nga ang kanyang pangako. Minasahe niya ang likod at balikat nito. Pagkatapos ay nagpaalam na sa kanyang mauuna ng matulog. Siya naman ay tumambay sa labas ng kanilang bahay at nakikipag-usap kay Alexander. What are you doing tonight? Tanong niya sa chat. Mabilis naman itong nag-reply. I'm working. Tipid nitong reply. Akala niya ay sasagutin siya nito ng, as usual, I'm laying on my bed. Akala niya ay nung una ay tamad ito kaya pahila-hilata lang sa kama. Ngunit nang malaman niyang may-ari pala ito ng kumpanya, ay laking gulat niya. Akala niya ay tambay lang ito sa bahay at binubuhay ng mga magulang, ngunit nagkamali siya ng akala. You're busy. I leave you now? No, not at all. My work is mild. I don't have anything to do aside from signing the important documents. Agap nitong reply sa kanya. Napatangu-tangu lamang siya. Wala siyang alam pagdating sa kumpanya kaya merot na yan. Wala naman kasi silang kumpanya. Mahirap lang sila. Asin nga lang ang ulam nila minsan eh. How about you? What are you doing? Tell me about your days. Mahina siyang humagikik sa kilig. Kapag talaga tinatanong nito ang araw niya ay parang importante ito para dito. I'm not doing anything earlier. I'm working at the Bukid. You know Bukid? Bukid, mountain. Napakunot siya sa kanyang ulo dahil maski siya ay nalilito sa kanyang reply. Nag-reply lang ito ng, what? Na ikinabuntong hininga niya ng malalim. Ay, paano ko ba ito sasabihin sa kanya? Namumblema niyang tanong sa sarili. Matagal siyang nakapag-reply sa kakaisip kung ano ang English na nag-aani ng palay.
kaya naman sunod-sunod ang naging message nito sa kanya. Hey, are you busy? You didn't reply. Sunod-sunod itong tanong. Mabilis siyang napangiti. Mismo na ako niyan. Kinikilig na reply niya. Panatag siya kasi na hindi ito nakakaintindi ng Tagalog. Nagreply na ulit ito ng, "What?" Nireplyan niya ng nothing. Come on, tell me your days. Pangungulit pa nito. My days are boring. Nothing special. Anya. But I still wanna know. Napakamot siya sa tungki ng kanyang ilong. Ang kulit naman ito. Wala ngang espesyal eh. Hiyamot niyang sabi. I just go to Bukid to harvest the vegetables. Saan niya? That's nice. I want to experience that too. Really? You come here in the Philippines? I will. I promise. Namilog ang kanyang bibig. Gagi, pupunta talaga siya. Huwag naman sana. Kinakabahan niyang sabi. I'm just joking. No, joke. Kinakabahan niyang sabi. I take everything seriously. I will go there soon and marry you. Agad siyang nabilaukan sa sariling laway. Ito na nga bang sinasabi ko, Puring? Patay ka nito kapag pupunta to sa Pilipinas. Ikakasal ka talaga nang wala sa oras. Mahinang kastigo niya sa sarili. Mabilis siyang pinatay ang kanyang cellphone at hindi ito nireplyan. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Alexander nang hindi na nagreply si Puring. Hey, are you still there? Chat niya ulit pero hindi siya nakatanggap ng kahit na anong reply. Matunog siyang bumuntong hininga at binirika ng kanyang chat kung may nasabi ba siyang mali. Pero nang makitang wala namang mali sa kanyang chat, ang huli lang naman niyang sinabi ay pupunta siya ng Pilipinas at pakakasalan nito. Maybe nagulat ito. Sobrang advance niya ba? Pero alam niya kasi sa sarili na mangyayari yun. Unti-uni siyang nahuhulog at hindi niya itatanggi sa sarili na minsan niya nang naisip na ikakasal siya kay Puring. Frustrated siyang napahilamos sa kanyang muka. Yun ang naabutan ni Kiefer. Para kang problemado ah. What happened? Kuryosong tanong ng kapatid. Pinagkatitigan niya si Kiefer. Gusto niyang sabihin ang problema pero alam niyang tutuksuin siya ng kapatid niya kapag sinabi niya ito. Umiling siya at dinampot ang ballpen at tumulala. Dahil malala ka na. Naiiling na sabi ni Kiefer. Come on, tell me your problem. Baka makatulong ako. Pamimilit nito. Mariin niyang pinikit ang kanyang mata at nangihinang napasandal sa kanyang swivel chair. It's nothing. Walang ganang sagot niya. Yan bang sinasabi mong wala? Tingnan mo nga yung itsura mo. Mukha kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Hindi niya pinansin ang tumatalak na bunganga ng kapatid at nag-focus sa iniisip. Baka nga siguro nagulat niya si Puring kaya hindi agad dito nakapag-reply. O baka naman wala itong gusto sa kanya at kaibigan lang ang tingin nito sa kanya. Umigting ang kanyang panga at nangit-ngit ang kanyang ngipin. Napataas ang kilay ni Kiefer sa mukha ng kapatid. Galit na galit ang mukha nito at parang any moment ay mananakmal na. Come on bro, tell me. Nag-aalalang pilit ni Kiefer. Namumungay ang mata ni Alexander na dumilat. Diretso ang tingin niya sa mukha ng kapatid. She didn't reply to any of my messages. Nangihina ang boses niyang saad na ikinawang ng bibig ni Kiefer dahil sa gulat. What? Who's she? Nauutal sa gulat nitong tanong. Mariing pumikit si Alexander. Hindi niya alam ang sunod na sasabihin. Naalala niyang hindi niya kasintahan si Puring. Hindi rin sila magkaibigan. Nakataas ang kilay ni Kiefer. Pilit na inuudyok si Alexander na magpatuloy. Umiling si Alexander. Let's not talk about her. Tell me about your day. Paglihis niya sa usapan. Mas lalong tumaas ang kilay ni Kiefer. Kailan ko pa nakahiligan tanungin ako sa araw ko? Igtingan pa ngang nag-iwas ng tingin si Alexander sa mapanuring tingin ng kapatid. Just now, ngayon lang kita tinanong, di ba? Pabalang niyang sagot sa kapatid. Mahinang napailing si Kiefer. May babae nga natipuhan pero hindi naman sigurado kung gusto rin siya. Kung ako niyan, liligawan ko yan. Parinig ni Kiefer na ikinapantig ng kanyang tenga. Yes, dapat pala talaga ay niligawan niya si Puring para malaman kung may gusto rin ba ito sa kanya. You're right. I should court her para malaman kung may gusto rin ba siya sa akin. Patangutanguning sabi na ikinangisi ni Kiefer ng malawak.
That's the right thing to do, bro. Court her. Hindi naman kasi pwedeng siya ang manligaw sa inyong dalawa, no? Anito sa kanya. Yeah, I will. Mahina ang boses niyang sabi, ngunit sapat na marinig ni Kiefer. Good luck to you, bro. Malawak ang ngiting saad ni Kiefer sa kanyang kuya. Masaya siya na meron ng nagpapatibok sa puso nito. Hindi na siya mababahala na baka tumanda ito mag-isa. He's sure na matutuwa ang magulang nila kapag sinabi nito ang balita. Mabilis na nagpaalam si Kiefer sa kanyang kuya. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina. Yes, honey. Paunang tanong ng kanilang ina sa kabilang linya. Mabilis na sumilay ang ngiti sa labi ni Kiefer. Mom, I have a good news to you. Masayang niya sabi. Good news? What's good news, honey? Puno ng pagtataka nitong tanong. Meron na nagugustuhan si kuya. Plano niyang ligawan to. Masayang imporma niya. Narinig niya ang malakas na pagtili ng kanyang ina sa kabilang linya. OMG! Is this true, honey? Puno ng pananabik sa boses sa kanyang inang tanong. Mahina siyang natawa. Yes, mom. You should plan something na makatulong kay kuya na ligawan ng babaeng niya. Suwestyon nito. Yes, I will, honey. We should help your brother para sagutin siya ng babae. Oh my God! I really can't believe this! Natawa siya sa sinabi ng ina. I will tell this to your father. Thank you for the good news, honey, ah. I love you and your brother. Kinagat ni Kiefer ang loob ng kanyang pisngi upang pigilan ang kanyang ngiti. Yes, sure, mom. And I love you too. Anya, hindi nagtagal ang kanilang usapan at nagpaalam na ito. Excited itong sabihin sa kanyang ama ang magandang balita. Mahina siyang natawa at napailing-iling. Hey, how are you? Why are you not replying to my messages? Are you busy? It's been 2 days since our last contact. Are you mad? Please reply. Nakangusong paulit-ulit na binasa ni Puring ang sunod-sunod na mensahe ni Alexander. Hindi niya ito nire-replyan dahil sa takot na baka totohanin itong pumunta sa Pilipinas. Yan pa naman ang palagi niyang napapanood. Kapag nagka-jowa ka ng foreigner papunta sa Pilipinas, ayaw pa niyang magpakasal dahil marami pa siyang pangarap sa buhay. Kahit naman elementarya lamang ang kanyang natapos ay hindi naman ibig sabihin nun na wala siyang pangarap sa buhay. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Akma siyang magditipa ng reply nang may mensahe na naman siyang mabasa dito. Baby. Napanganga siya sa nabasang mensahe. Malakas na kumabog ang kanyang dibdib at ramdam niya ang pagliliparan ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Talk to me, please. I'm going crazy thinking about what I did wrong. If this is what I said that I would go there and marry you, then I won't do that anymore. Just talk to me. Puno ng pagsusumamo na anito. Nakokonsensya naman siya na nagtipa ng reply. I'm sorry, I'm just busy. Maikling sagot niya. Mabilis itong nag-reply. You're not mad? No. Then why are you so cold? I'm not cold. It's hot here. Anya, totoo naman kasi. Pinagpapawisan na nga siya sa sobrang init tapos sasabihin pa nitong cold siya. No, that's not what I mean. Nagsalubong ang kanyang kilay. Then what is you mean? Tanong niya. What I mean is, your reply is so short. Like you're not interested to talk to me anymore. Napatango-tango siya. Yun palang ibig sabihin niya. Akala ko literal na malamig ako. Kamot batok niyang kausap sa sarili. Okay. I understand. Reply niya. I have something to tell you, Purita. Paunang saan ito? What is that? Kinakabahan niyang tanong. Mukhang seryoso kasi ito. I know that we haven't known each other for a long time. But in the short period of time that we talk, I'm falling for you little by little. I'm aloof. I don't like loud and talkative. But when I met you, it seems that I have forgotten that I dislike talkative people. I don't know what kind of magic you use on me. But I only know one thing. I'm falling for you. Sunod-sunod na napalunok si Puring. Tulala siyang nakatitig sa mahabang mensahe nito. Parang anumang oras ay kakapos siya ng hininga. Hindi niya alam kung bakit pero ang lakas ng pintig ng kanyang puso. Parang natutuwa na hindi niya masabi. I just wanted to ask you if I could court you. I know I should court you personally but I know you don't want to. I know you won't agree and I respect your decision.
Just let me court you and make you feel that I want you in my life. That I like you. Para nang malalagutan ng hininga si Puring sa sobrang lakas ng pintig ng kanyang puso. Naging abnormal na ang pintig nito. Okay. Yun lang ang reply niya. Wala siyang ibang masabi. Parang naging blanco ang kanyang utak at wala siyang ibang masagot kundi okay. Really? You're giving me permission to court you? Thank you, Purita. I'll make sure you won't regret it. Agad siyang napanguso. Nababakas niya ang tuwa sa reply nito. Hindi niya rin mapigilang mapangiti. Hindi pa rin humuhupa ang lakas ng pintig ng kanyang puso at ang nasisiyahang paru-paro sa kanyang tiyan. Masaya siya. Sa sobrang saya niya ay parang hindi na mabura-bura ang ngiting nakaukit sa kanyang labi. Anong nangyari anak at ang saya mo yata? Nagtatakang tanong ng kanyang kakarating lang na ina. Kinagat niya ng mariin ang kanyang pang-ibabang labi at kinikilig na tumayo. Lukot ang muka at sa lubong ang kilay na tiningnan siya ng kanyang ina. Liligawan niya raw po kung ba? Kagat-labing sagot niya sa ina. Nino, yung kausap kong foreigner, yun bang 3 M at 1 B? Mabilis nitong napatango ng maalala. Seryoso ba yan? Hindi pa kayo matagal na magkakilala tapos liligawan ka kaagad? Puno ng pagdududang saad ng kanyang ina. Napanguso siya. Ayos lang naman yan, ma. Malayo naman kami sa isa't isa. Hindi naman kami magkikita ng personal eh. Anya, nakita mo na ba ang mukha niyan? Baka naman pangit yan, anak. Napangiwi siya sa sinabi ng ina. Hindi pa nga eh. Wala kasing profile ang account niya sa Pina Love. Nakanguso niyang sabi. Hindi pa niya nakikita ang mukha nito kaya hindi niya rin maiwasang mapaisip kung anong mukha ang meron nito. Meron siyang nilagay na picture niya sa kanyang account kaya nakikita nito ang kanyang mukha. At sobrang unfair yun para sa kanya. Ayaw niya namang manghingi ng picture nito at baka sabihin mukha lang ang habol nito sa kanya. Sus, kawawa ka talaga anak kung pangit yun at kung yun ang makakatuluyan mo. Sa ganda mong yan nakuha mo sa akin, deserve mo ng pogi. Napairap siya. Mama naman, mapanghusga. Malay natin, macho, guwapo, maginoo. Bonus na yung yaman niya. Anya, bahala ka na. Sarili mo yan kaya ikaw nang bahala magdesisyon sa buhay mo. Malaki ka na at ang tungkulin ko na lang ay gabayan ka sa bawat desisyong gagawin mo. Saan nito? Basta, siguraduhin mo lang na hindi ka iiyak dyan sa desisyon mo ha. Ayaw ko makikita ka nasasaktan. Dagdag pa nito na ikinatango niya. Ako po ma, huwag po kayo magalala at sisiguraduhin kong hindi ako masasaktan. At kung masasaktan man ako, iiyak ka lang ako saglit tapos bangon ulit. May ngiting anya. Tumango ang kanyang ina. Dapat lang na bumangon ka ulit. Hindi ibig sabihin na kapag nadapa ka, hindi ka natatayo. Abay, tumayo ka hanggat kaya mo. Nandito naman ako palagi sa tabi mo na aalayan ng iyong pagtayo. Nangingilid na ang luha ng kanyang mata. Nilapitan niya ang kang ina at niyakap sa bewang. Maraming salamat na ha. Mahal talaga kita. Madamdamin niyang sabi. Hinalikan nito ang tuktok ng kanyang ulo. Mahal na mahal ka rin ni Mama. Tumaas ang sulok ng labi ni Kiefer habang nakatutok ang paningin kay Alexander. May ngiti sa labi nito. Kanina pa ito nakangiti habang tutok na tutok ang paningin sa cellphone. Whip. Mahinang bulalas niya. Mukhang narinig naman ito ni Alexander dahil napaangat ito ng tingin. Tinaasan siya nito ng kilay. So? Supla din tong anya? Umiling si Kiefer at mahinang natawa. Nothing. Iiling-iling niyang sabi at bumalik sa ginagawang paglalaro. Nasa sala sila ng kanilang mansyon. Kung si Alexander ay abala sa kanyang cellphone at kausap ang babae nito sa chat, si Kiefer naman ay abala sa paglalaro ng online games. Nasa magkabila ang sofa sila ng dalawa at may kanya-kanyang ginagawa. Nasa ganoong ayos silang dalawa ng mandatna ng kanilang magulang. Galing pa itong China dahil sa business town. Babies! Maligayang wika ng kanilang ina. Mabilis na napalingon ng dalawa at napatayo nang makita ang kanilang mga magulang. Parehong hinalikan ni Alexander at Kiefer ang pisngi ng kanilang ina, habang niyakap naman sila ng kanilang ama. Hinawakan ni Cecilia ang kamay ni Alexander at malawak na nginitian ng anak. I heard na may babae kang nililigawan, anak. I'm so proud of you. Ngayon ay hindi na kami mababahala ng daddy mo. Bahagya pa itong
Nilingon ng asawa bago binalik ang tingin sa anak. Akala ko talaga itatanda ka ng binata dahil wala ka namang nililigawan. Akala ko wala kang interes sa mga babae. Patuloy nito. Napakamot batok si Alexander. Hindi naman sa ganun, ma. Wala lang talaga akong interes sa mga babae dito sa States. Wala pa nga ako nakikita ang matinong babae dito eh. Kadalasan kasi halos laman lahat ng club. Kung sino-sinong lalaki lang ang sinasamahan. Ayaw ko sa mga ganung babae. Mahabang paliwanag niya sa ina. Bakit? How sure are you na hindi ganong klaseng babae ang nagugustuhan mo? Nakita mo na ba siya ng personal? Pangungusisa ng ina. Hindi ko pa siya nakikita pero one thing I know, hindi siya kagaya ng mga babae dito sa States. Iba siya, ma. Sa simpleng bagay lang napapangiti niya ako. Kapag hindi ko siya nakakausap kahit na isang araw lang ay parang nababaliw na ako kakaisip kung anong nangyari. Nagsasawa na ba siya nakausap ako? Nag-overthink ako. Hindi ako mahilig mag-overthink pero pagdating sa kanya, hindi ko mapigilan. Malambot ang mga tinging nakatitig si Cecilia sa kanyang anak. Habang nagkukwento ito ay kumikislap ang mata. Ramdam niyang gustong-gusto nito ang babae. I wanted to meet her son. Saan niya sa anak? Tumango si Alexander. Soon, ma. You will see her. I will let you see her. Napangiti ang ina niya. I can see you like her very much, son. Just keep your heart. Don't give all your life to her. Magtira ka rin para sa sarili mo. Payo ni Richard sa kanyang anak. Alexander genuinely smiled. I will, Dad. Itatatak ko sa utak ko ang mga payo ni Mommy. Anya sa ama. Tinapik ni Richard ang balikat ng anak, habang niyakap naman ni Cecilia si Alexander at Kiefer. Kaya mahal na mahal niya ang pamilya niya dahil nandyan sila sa lahat ng oras at maaasahan niya ito sa lahat ng bagay. Parang naging mabilis ang takbo ng mga araw dahil hindi na nila namalayang mag-iisang buwan nang nililigawan ni Alexander si Puring. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Sabay-sabay na kanta ng lahat ng taong dumalo sa kaarawan ni Puring. Malawak ang ngiti sa labi ni Puring habang pinapanood ang lahat na kumakanta. Pagkatapos ng kanta ay hinipan niya ang kandila sa ibabaw ng binili niyang cake. Mumurahin lang ang binili niya dahil wala naman silang pera. Kunti lang rin ang kanilang handa. Spaghetti, pansit, Shanghai, kumba, menudo at kare-kare. Nagpainom rin sila. Isang case ng beer ang kanyang binili para sa lahat. Agad na nagpalakpakan ng lahat pagkatapos niyang hipa ng kandila. Happy birthday, Puring! Maligayang kaarawan, Purita! Rinig niyang bati ng lahat sa kanya. Tanging ngiti at pasasalamat lamang ang kanyang sinukli sa kanilang pagbati. Agad na lumipat ang kanyang ina sa kanya at niyakap siya. Maligayang kaarawan, anak! Naluluhang bati ni Rosa sa anak. Mahigpit na niyakap ni Puring pabalik ang ina. Salamat po, ma! Naiiyak niya ring sagot. Nagkatuwaan ng lahat sa kanyang kaarawan. Ika-23 kaarawan niya ito. At masaya siyang umabot pa siya sa edad na ito. Napalingon ang lahat sa dalawang malalaking truck nang huminto ito sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba ang driver at lumapit sa kanilang gate na gawa sa kawayan. Magtatanong lang po sana, dito po ba nakatira si Purita Rosales? Nagtatakang nagtaas ng kilay si Puring. Ako nga po yun. Ano pong sadya nila? Magalang niyang tanong. Ma'am, magandang araw po. Pakipirmahan na lang po ito bilang pagpapatunay na tatanggap niyo tong padala. Nagtatakang sumalubong ang kilay ni Puring. Po? Padala? Wala naman po akong inaasahang parating na padala sa akin. Baka nagkakamali po kayo, kuya. Tanggi niya. Ma'am, Purita Rosales po ang nakalagay sa pangalan dito eh. Ana ng driver. Matunog na humugot ng hininga si Puring. Marami po ang kapangalan ko po. Baka nagkakamali po talaga ko, kuya. Pilit niyang pagpapaintindi. Napakamot batok ang driver. Ilan po ba ang Purita Rosales sa lugar na to, ma'am? Ako lang ang Purita Rosales dito sa lugar namin. Pero imposible naman po yan, kuya. Wala naman po akong ibang kakilalang gusto magpadala sa akin. Anya, ma'am, pakipirmahan na lang po ito. Para po sa inyo talaga eh. Wala nang nagawa si Puring, kundi ang pumirma at tanggapin ang padala kuno para sa kanya. Nilabas ng driver ang laman sa likod ng sasakyan. Napangangaan lahat na makita ang maraming gamit ang nilabas sa truck. May babasaging mesa, mamahaling sofa at kung ano-ano pa.
At sa isang truck naman ay ang lutong pagkain ng laman. May nakita rin siyang balon, malaking teddy bear at malaking bouquet na bulaklak. Halos mapanganga siya sa nakita. Narinig niya ang bulong-bulungan ng mga bisitang kapitbahay. "Here's your flowers, ma'am." Saad ng isang lalaki sabay abot sa kanya ng bulaklak. Wala sa loob niya itong tinanggap. May nakita siyang sulat na nakadikit sa bulaklak kaya kinuha niya ito at binasa. "Happy 23rd birthday to you, my love. I hope you like my surprise. Alexander." Pakiramdam niya ay nalula siya sa sorpresa nito. Ramdam niya ang pagdaloy ng init ng kanyang puso at ang nasisiyahang paru-paro sa kanyang tiyan. "Kanino daw galing, nak?" Tanong ng kanyang ina at tumingin sa sulat. Nanlaki ang mata nito nang mabasa at makita ang sulat. "Galing pala sa manliligaw mo. Ang dami, anak ah, at puros mamahalin." Hindi makapaniwalang sabi ng kanyang ina. Kagat-labing dinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Hindi niya inaasang padadalan siya nito ng regalo sa kanyang kaalawan. Tapos ang mamahal pa. "I receive your gift. Thank you so much." "You're welcome, love. Like it?" Maliit siyang napangiti. "Yes, I like it." Huling reply niya bago binulsa ang kanyang cellphone. Marami ang nagtatanong kung kanino galing ang padalang receive na yon, pero hindi na sinabi kung kanino. Tanging dalawa lamang sila ng kanyang ina ang nakakaalam kung kanino ito galing. Ayaw niyang ipagsasabi dahil baka siya ang magiging pulutan ng usapan. Mabuti na ang may pa-mysterious. Lumipas ang kaarawan ni Puring na matiwasay at masaya. Ngayon ay kasalukuyan siyang nasa bukid at inaani ang pananim ng mga gulay. Matagal na noong huli silang nag-ani, kaya malaki na ang mga bungang gulay. "Huy, Puring! Nabalitaan mo na ba? Ikakasal na si Sheila sa jowa niyang afam." Pagkukwento ni Krisha sa gitna ng kanilang pag-aani. Lumingon siya dito. "Ha? Akala ko ba nagkahiwalay sila?" Na kanyang tanong. Huli niya kasing balita ay nagkahiwalay raw ang mga ito. Hindi niya alam kung bakit pero yun ang narinig niyang chismis. "Oo, pero nagkabalikan sila. Ang sabi kasi, kaya raw kasi nakipaghiwalay kasi may anak yung lalaki. Pero hindi naman pala totoo. Kwento-kwento lang pala. Nakipaghiwalay si Sheila nang malaman niya yun. Pero hindi pumayag yung lalaki. Alam mo ba? Nung sinabi ni Sheila na maghihiwalay sila, pagdating ng isang araw, nagulat na lang siya na nasa labas na ng kanilang bahay yung lalaki. Humingi ito ng tawad at klinaro ang totoo. Tapos nung naging ayos na sila, inalok na siya agad nito ng kasal. Pumayag naman agad si Sheila. Kahit naman ako papayag agad ako." Mahabang kwento ni Krisha. Dahil chismosa siya ay pinakinggan niya din ang kwento nito. Tumangu-tangu siya pagkatapos magkwento ni Krisha. Mabuti naman kung ganon, di makakakain naman tayo ng lechon nito. Nasasabik niyang ani. Lumaki ang mata ni Krisha at malawak na napangiti. "Oo nga no, makakakain na naman tayo dito ng masasarap. Huling kain ko ng masarap nung birthday mo. Uy!" Sabay kalabit sa kanya. "Kwento mo naman sa akin kung kanino galing o regalong dumating nung birthday mo. Hanggang ngayon nahihiwagaan pa rin kami." Pangungulit nito at huminto pa talaga sa ginagawa at hinarap siya. Ngumisi siya at umiling. "Basta, galing yun sa future boyfriend ko." Sagot niya. Umawang ang bibig nito. "Mayaman ba yung future boyfriend mo? Ano, afam din ba?" Sabik nitong tanong. "Secret, walang clue." Anya, bumagsak ang balikat nito at napapangusong bumalik sa ginagawa. "Ang damot mo naman." Maktol nito. Tinawanan niya lang ito at hindi na sumagot. Pagdating ng tanghalian ay lahat sila ay pumunta sa kubo para kumain. "Gulay? Gulay na naman? Hindi ba sila nagsasawa sa gulay? Kaharap natin kanina gulay. Tapos ngayon gulay na naman. Mamaya gulay ulit." Lukot ang mukhang maktol ni Krisha. Sari-saring gulay kasi ang kanilang ulam. Maski siya ay nalukot ang kanyang muka nang makatingin siya sa malaking Tupperware na puno ng gulay. Ang yaman-yaman ng bus natin tapos gulay pa rin ang pinapaulam sa atin. Maktol rin ang isa nilang kasamahan. "Hayaan nyo na. Para namang hindi kayo nasanay sa amo natin. Alam nyo naman masyado yung kuripot." Wika ni Mang Karyo. Tumango ang iba. "Oo nga naman, parang hindi na kayo nasanay." Sang-ayon ni Aling Nanette. Nakita niyang pag-irap ni Krisha. "Sus, kung meron lang akong trabahong papasukan, aalis talaga ako dito."
Salubong ang kilay nitong sabi. Wala, di magtiis ka dito. Supalpal ni Aling Nanette. Matunog na umingos si Krisha sa sinabi ng kanyang ina. Kaya hindi tayo maasenso Nagtsatsaga tayo sa mababang kita. Hay naku Krisha, mas mabuti na to kaysa sa wala. Saan naman tayo hahanap ng trabaho may malaking sweldo, aber? Wala nga tayong natapos Walang kukuha sa atin kasi mangmang tayo. Malas tayo sa negosyo nila. Kontra ni Aling Nanette sa anak. Pwera na lang siguro kung may isang yayaman sa atin dito, tapos kukunin tayong tagapagsilbi nila. Tapos malaki yung sweldong ibibigay. Dagdag pa nito, tinaas niya ang kanang kamay. Ako na yon, ako yung yayaman. Birong anya. Natawa ang lahat sa kanyang biro. Aba, hindi malabong mangyari yon. Kung mangyari yon pag nagkataon, wag mo kaming kakalimutan Sabay birong sabi ni Mang Johnny. Mabilis siyang tumango. Aba, kahit bigyan ko po kayo ng sariling pagkakabuhayan. Para naman sarili nyo na ang boss nyo. Natatawang anya. Nako, tatandaan ko talaga yan. O mga kasama, kayo ang saksi ko Kapag hindi ito tumupad sa usapan, susunugin ko ang bahay mo. Malakas na tumawa ang lahat sa biro nito. Nakakatakot ka naman, Mang Johnny. Paano kapag hindi ko nagawa, di sunog ang bahay ko niyan? Naiiling ng tawa. Kaya nga tumupad ka para walang sunog na magaganap. Nakangiting anito. Tumango siya. Sige po, tatandaan ko yan. Pero Mang Johnny, walang sunog na magaganap Baka maging abo lahat ng yaman ko. Natapos ang kanilang tanghalian na puno ng tawanan. Bumalik agad sila sa trabaho nang dumating ang alauna. 3:00 natapos ang kanilang pag-aani. Bagsak ang kanyang katawan pagkarating sa bahay. Mabilis siyang nakatulog at nagising na lamang siya ng 7:00 na ng gabi. Hindi pa na natitingnan ang kanyang cellphone, kaya naman halos mabaliw na kakaisip si Alexander kung bakit wala siyang reply na nakukuha sa dalaga. Tinagtad niya ng chat ang dalaga, ngunit kahit isang reply ay wala siyang natanggap. Kaya naman marami siyang nasisinghalan sa trabaho dahil sa init ng kanyang ulo. Halos magtago ang kanyang mga empleyado sa lakas ng kanyang boses sa loob ng kanyang opisina habang pinapagalitan ng isa niyang empleyadong tatanga-tanga. Get out! Tumagundong ang buong sulok ng kanyang silid dahil sa kanyang boses na ikinaigtad ng kanyang empleyado sa gulat. Umiyak na mabilis na lumabas ng opisina ang kanyang empleyado. Nanginginig ang katawan nito habang tumatakbo palayo sa kanyang opisina. Sinunda ng iwang empleyado ng tingin ng tumatakbo at umiiyak na babae. Kakatakot naman si boss. Hindi ko alam kung ipapasa ko pa ba itong files na galing sa marketing department. Kailangan pa naman ni boss tong pirmahan. Nahihintakutang saad ng isang empleyado. Namamawis na ang noo nito habang nakatingin sa pinto ng opisina ng kanilang boss. Patay ka. Baka ikaw naman ang singhala ni boss dyan. Namutla ang babae dahil sa sinabi rin ng isa. Baka hindi lang singhala ang abuti niya at baka matanggal pa siya sa trabaho. Hindi siya mapakali sa kanyang kinatatayuan. Napahigpit ang kanyang pagkakahawak sa files na hawak niya. Mabilis na napaigtad ang lahat na makita ang paglabas ng kanilang boss ng opisina. Sa lubong ang kilay, igting ang panga at madilim ang mga mata. Halos maihi silang lahat nang tumingin sa kanilang gawi ang kanilang boss. Where the files of the marketing department? Bakit wala pa rin hanggang ngayon? That's important. I need to sign that document. Napalunok ang babae. Nanginginig na tumayo ang babae at naglakad patungo sa kanilang boss. Tumingin ito sa kanya. Halos madapa na siya sa paglalakad dahil sa panginginig. Boss, here's the files po. Nanginginig ang boses at kamay niyang sabi. Mabilis na hinablot ni Alexander ang files na hawak ng kanyang empleyado bago tumalikod paalis at bumalik sa kanyang opisina. Mabilis na pinakawalan ng babae ang kanyang pinipigilang hininga. Thank you, Lord. Pigil na dasal niya. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan na bumalik sa kanyang cubicle. Diyos ko, ako ang kinakabahan sa iyo kanina. Mabuti na lang at hindi ka sininghalan. Kausap ng kanyang katabi. Akala ko nga matatanggal na ako sa trabaho Nakakatakot si boss. Ngayon ko lang siya nakitang ganito ka bad mood. Wika ng babae. Lahat sila ay nanibago sa inasta ng kanilang boss. Kahit kailan kasi ay hindi pa nila ito nakitang ganito kagalit. Palagi itong tahimik at kalmado. Ngunit kakaiba ngayon. Parang anytime ay mananakalito.
Salubong ang kilay ni Alexander na pinipirmahan ng mga dokumento na galing sa marketing department. Mainit ang kanyang ulo na parang sasabog na anytime. Galit na galit siya dahil wala man lang siyang natanggap na reply simula ngayong araw. Maaga siyang gumising at minessage ito, ngunit hindi man lang ito nag-reply. Kumakain ng nilagang kamote si Puring habang binubuksan ang kanyang cellphone. Ngayon niya palang ito nagamit simula kaninang umaga dahil sa sobrang abala niya sa trabaho. Nagulat siya nang makita ang tad-tad nitong mensahe. Nilagay niya sa plato ang kinakaing nilagang kamote at binasa ang mga mensahe nito. Good morning, love. Are you still sleeping? Alright, sleep well. It's 7 in the morning now there, right? What are you doing? Hey, why are you not replying? Busy? Good afternoon. Don't forget to eat your lunch, huh? Doing something? Purita, reply ASAP. I'm worried. Fuck. Are you mad? Just tell me. Purita, if you're not going to reply to my messages, I will fucking go there. Don't test my patience. Nanlaki ang kanyang mata dahil sa huli nitong mensahe. Mabilis niya itong nireplyan. Hello, good evening. I'm sorry, I'm busy for a while ago. Anya, mabilis siyang nakatanggap ng reply. Mukhang inaabangan siya nito. What are you doing? Why are you busy? Tanong nito. I'm harvesting vegetables. All day? Tumango siya. Yes. Naging seryoso ang kanyang mukha habang nagtitipa ng kadugtong. Stop courting me. Anya sa mensahe. What? Why? Did I do something wrong? Purita, stop this shit. It's not funny. Ramdam niyang galit ito. Mahina siyang napahagikik. I'm not joking with you. What I mean is, you and I are couple now. Hindi agad siya nakatanggap ng reply na ikinakunot ng kanyang noo. Hoy, are you there? Tanong niya. Are you joking? You're not joking, right? Hindi makapaniwala nitong reply. I'm not joking. I'm serious. Anya? Fuck. I'm so fucking happy. Thank you, love. I love you so much. Damn. I still can't believe that you are now my girlfriend. Mariing nakagat ni Puring ang kanyang pang-ibabang labi. Kinikilig siya. Gusto niyang magtatatalon sa sobrang kilig. Boyfriend na niya ito at girlfriend na siya nito. Sobrang saya niya at ang puso niya. Para siyang maiiyak sa sobrang tuwa at hindi nga siya nagkamali. Uminit ang sulok ng kanyang mata hanggang sa sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Hindi niya alam na ganito pala ang pakiramdam na may boyfriend. Sobrang sarap pala sa pakiramdam. Love, I love you so much. Always remember that. Mas lalo siyang naiyak sa tuwa nang mabasa ang mensahe nito. Huminga siya ng malalim. I love you too. Mabilis na nanigas si Alexander sa kanyang kinauupuan nang mabasa ang tatlong katagang yun. Ang kanyang ngiti ay nabitin sa ere. Lumakas ang pintig ng kanyang puso at uminit ang kanyang tenga at pisngi sa kilig. Damn, kinikilig ako. Parang nahihiban niyang sabi. Kinagat niya ng mariin ang kanyang pang-ibabang labi hanggang sa pakawalan niya ang malawak na ngiti. Namumula ang mukhang sinapo niya ang kanyang pisngi. Damn, alam niya talaga kung paano ako pakikiligin. Naiilang niyang sabi bago tumayo at lumabas ng kanyang opisina. Everyone, we're going out today. My treat. No work tomorrow too. Enjoy your day, everyone. Malakas niyang anunsyo habang malawak ang ngiti. Napamaang ang kanyang mga empleyado. Naguguluhan ang mga ito sa inaasta ng kanilang boss. Kanina ay galit na galit. Tapos ngayon ay sobrang lawak na ng ngiti sa labi na halos abot hanggang tenga. Para naging malabo ang takbo ng mga araw. Namalayan na lamang ni Puring na mag-iisang buwan na pala sila ni Alexander na magkasintahan. Hindi naman siya nagkamaling sagutin ito dahil kahit malayo sila sa isa't isa at tanging sa chat lang sila nagkakausap, ay ramdam niya pa rin ang pagmamahal ni Alexander para sa kanya. Pinaramdam nito sa kanya na hindi hadlang ang layo nila sa isa't isa. Good morning, love. Kagatlabing basa niya sa mensaheng ito. Bagong gising pa lang siya at iyon agad ang bumungad. Masiglang bumangon siya sa kanyang higaan at malawak ang ngiting lumabas sa kanyang kwarto. Magandang umaga sa pinakamaganda kong ina na si Rosa. Maligaya at malakas niyang bati na ikinaigtad ng kanyang ina sa gulat.
Nakatalikod kasi ito sa kanyang gawi at nabala sa pag-aayos ng hapagkainan. Diyos ko namang bata ka! Nakakagulat ka naman! Gulat na bulalas ng kanyang ina habang nakahawak sa dibdib nito. Mahina siyang natawa. Pinagtaasan siya nito ng kilay nang makita ang kanyang ngiti. Ano bang meron at parang saya-saya ng umaga mo ngayon? Kuryosong tanong ni Rosa sa anak nang mapansin ang maganda nitong ngiti. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Puring. Wala naman, ma. Hindi pa pwedeng masarap ang tulog ko kaya good mood ako. Anya, nanliit ang mata ni Rosa at pilit na kinikilatis ang anak. Umiling siya kalaunan. Iba eh. Kakaiba ang ngiti mo. May pagdududa sa boses niyang ani. Hindi sumagot si Puring at lumapit sa ina at mahigpit itong niyakap. Huwag mo na lang alamin, ma. Natatawang Anya. Umiling ang ina at matunog na nagpakawala ng buntong hininga. Ay, o siya, umupo ka na at kakain na tayo ng agahan. Pagsuko nito, agad siyang hubukot ng upuan at umupo na lang. Nagniningning ang kanyang mata nang makita ang luto nitong adobong manok. Akmang kukuha na sana siya ng paluin ng kanyang ina ang kanyang kamay. Napangusong na palingon siya dito. Pinanlakihan siya nito. Dasal muna bago kumain. Baka namang patay gutom na bata ka. Sita nito sa kanya. Agad silang nagdasal. Pagkatapos ay kumain na rin. Sarap na sarap siya sa pagkain. Paborito niya kasi ang adobong manok, lalo na kung ang mama niya mismo ang nagluto. Kamusta na pala kayo ng boyfriend mong Kano? Tanong ng kanyang ina. Ngumiti siya. Maayos naman kami, ma. Palagi nga kami nag-uusap eh. Sagot niya. Mabuti naman at naging maayos ang takbo ng inyong relasyon. Sana ay magtagal kayo. Ani to. At sana ay siya na yung makakatuluyan mo. Patuloy pa nito. Tumango siya. Kung hahayaan kami ng tadhana, bakit hindi? Kibit balikat niyang sabi. Ang totoo niya ay sinagot niya si Alexander dahil malayo sila sa isa't isa. Ayaw niya kasi mag-boyfriend ng malapit. Naniniwala kasi siyang madidistract lang siya kapag malapit lang ang boyfriend niya. May pagtingin rin naman siya sa binata. Hindi naman siguro niya sasagutin si Alexander kung hindi niya ito gusto. Ipagdarasal kung siya na nga ang para sa iyo, anak. Tumango siya sa sinabi ng ina. Gabi-gabi naman niya iyong ginagawa. Pinagdarasal niya na sana ay ito na ang lalaking para sa kanya. Na sana ay maging maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Pagkatapos ng kanilang agahan ay agad na umalis ang kanyang ina para maglabada. Siya naman ay dumiretso sa bukid. Magtatanim na naman sila ngayon ng buto ng mga gulay. Pagkarating niya sa bundok ay nandoon ang kanyang mga kasama. Hindi naman sila nagtagal sa pananatili sa kubo dahil agad na silang nagsimula sa kanilang trabaho. Ate Puring! Ate Puring! Agad siyang napahinto sa paghulog ng buto sa butas nang marinig ang pagtawag sa kanya. Nilingon niya ang kubo. Medyo malayo ito sa kanya kaya hindi niya masyadong maaninag kung sinong bata ang tumatawag sa kanya. Puring! Tawag ka ni Buknoy! Saad ni Krisha sa kanya. Agad siyang nagpaalam na tutungo muna sa kubo. Pagkarating niya sa kubo ay nakita niya ang naghahabol hiningang si Buknoy. Bakit Buknoy? Takang tanong niya. Si Aling Rosa po dinala sa ospital. Nadulas po kasi ito at nandabagok ang ulo. Imporma nito na ikinalaki ng kanyang mata. Ano? Malakas ang boses niyang bulalas sa gulat. Agad siyang tumakbo pababa ng bukid. Ramdam niya ang pagsunod ni Buknoy. Hindi niya ito pinansin. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Takot dahil baka malala ang inabot ng kanyang ina. Pagkarating niya sa ospital ay halos yugyugin na niya ang nurse na naka-assign sa front desk. Ang bagal kasi ng galaw nito na daig pang pagong. Nang sabihin nito ang room number ng kanyang ina, ay agad niya itong tinakbo. Mabilis niyang binuksan ang kwarto at pumasok. Nadatnan niya ang nakaupong ina habang may bendang nakapalibot sa ulo. Ma! Nag-aalala niyang sabi at mabilis na niyakap ang ina. Ano bang nangyari? Pinakaba mo naman ako, ma! Kinakabahan niya pa ring sabi. Maliit na umiti ang kanyang ina. Nadulas kasi ako kanina, anak, sa paglalabada ko. Ayos naman na ako, sabi ng doktor. Hindi naman malala ang inaabot ko. Pinagbawalan nga lang nila akong kumilos-kilos. Saan ng kanyang ina na ikinahinga niya ang maluwag. Pinanatili muna sila ng doktor ng isang araw sa ospital dahil sinusuri pa nito ang kalagayan ng kanyang ina. Sa sumunod na araw ay agad na rin silang nakalabas. Hindi na siya nakabalik sa trabaho dahil sa pag-aasikaso sa kanyang ina.
Sabi kasi ng doktor ay kung maaari ay magpahinga muna ito dahil mahina na ang katawan ng kanyang ina. Ito na ang gamot, ma. Inumin mo. Anya at inabot ang gamot sa kanyang ina. Medyo nahihilo pa kasi ang kanyang ina at may konting kirot pa itong nararamdaman. Kaya naman binigyan sila ng gamot ng doktor. Kinuha niya ang pinagkainan ng ina at dinala sa lababo para hugasan. Sa kalagitnaan ng kanyang paghuhugas, ay siya namang narinig niya ang katok sa nakasara nilang pinto. Saglit lang! Sigaw niya at tinapos ang hinuhugasan. Abala siya sa pagpapatuyo ng kanyang kamay nang buksan niya ang pinto. Mabilis siyang napasinghap sa gulat na makita ang isang kano sa labas ng kanilang pinto. Matangkad, gwapo, matipuno at kulay asul ang mga mata. Why are you not answering my messages? It's been fucking 3 days since our last conversation. I'm so damn worried. Kilit at igting ang panga nitong sabi na ikinalaglag ng kanyang panga. Mas lalong nagsalubong ang kilay nito nang wala sa loob niya itong tiningnan. Why are you just staring at me? Won't you hug me? I miss you and you just stand there and stare at me. Puno ng pagtitimpi ang boses nitong sabi. Huh? Who are you? Parang hindi niya kilala ang sariling boses dahil sa liit. Naging tuwid kasi ang kanyang English sa gulat. Mas lalong nagsalubong ang kilay nito. You don't know me, ha? Igting ang panga nitong sabi. I can't believe this. For God's sake, Purita, it's me, your fucking boyfriend. Agad siyang napaigtad sa lakas ng boses nito. Mukhang naubusan na ng pasensya. Ha? Boyfriend kita? Gulat niyang bulalas ng makabawi. Of course. Sino pa ba? Bakit? May iba ka pa bang boyfriend? Galit itong tanong na ikinalunok niya. Nagulat siya na magsalita ito ng Tagalog. Hindi niya alam na marunong pala itong magtagalog. Pinahirapan pa siya sa pag-i-Ingles. Wala. Nauutal niyang sagot. Huminga ito ng malalim. Let's get married. Mabilis niyang nabitawan ng basahan sa gulat. Seryoso ang mukha nito na parang sinasabing hindi ito nagbibiro. Kasal? Gulat niyang tanong. Seryosong tumango si Alexander. Yes, let's get married. And I want it now. Mas nagulat siya sa sinabi nitong now. Sunod-sunod siyang napalnok. Ngayon talaga? Sigurado ka? Paninigurado niya. Mariin siyang tinitigan ni Alexander na ikipinanghina ng kanyang tuhod. Parang nawalan siya ng lakas ng matitigan ng kulay asul nitong mga mata. Malalim at para siyang nilulunod. Say yes. Titig na titig nitong sabi. Wala sa loob siyang tumango. Oo. Malawak itong napangisi sa kanyang sagot. Mabilis siyang nabalik sa realidad. Napaawang ang kanyang labi nang maalalang pumayag siya sa alok nitong kasal. Good. Now, let me talk to your mother. Saan ito? Wala sa sariling malawak niyang binuksan ang pinto at pinapasok ito. Pinaupo niya ito sa kanilang upuang gawa sa kawayan. Nagmamadali niyang tinungo ang kwarto ng kanyang ina. Ma! Kinakabahan ng boses niyang tawag sa ina. Nagtataka siya nitong tinapunan ng tingin nang hindi siya mapakali. Nandito yung boyfriend ko. Inalok ako ng kasal. Mabilis itong napatayo. Asan? Nasa sala. Kinakabahan niyang sagot. Mabilis na lumabas ng kwarto ang kanyang ina. Agad na palingon sa kanila si Alexander. Tumayo ito nang makita ang kanyang ina at lumapit ito kay Rosa at nagmano. Good afternoon, ma'am. I'm Alexander. Boyfriend po ako ng anak niyo. I just want to ask for your permission to marry your daughter. Magalang nitong sabi. Napaawang ang bibig ni Puring nang hindi man lang ito natakot sa kanyang ina. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Nakay Puring ang desisyon. Kung papayag siya, di papayag ako. Simpleng sagot ng kanyang ina. So, it means we're getting married? She agreed earlier. Mabilis na napalingon ng kanyang ina sa kanya. Nagtatanong kung totoo ba ang sinabi nito. Aninlangan siyang tumango. Sige, ibibigay ko na sa iyo ang basbas na pakasalan ng anak ko. Pumayag na siya kaya wala na ako magagawa. Desisyon niya yan. Desisyon niyang pakasalan ka. Naway pangako mo sa akin na hindi mo sasaktan ng anak ko kapag nagkasal na kayo. Seryosong saan ang kanyang ina. Binigyan ni Alexander ng totoo at malawak ng ngiti ang ina ng babaeng kanyang minamahal. I promise that I will not hurt your child. I will take her and love her with all my heart. Hindi nga nagtagal ay kinasalagad sila sa munisipyo ng kanilang lugar.
Saksi ang kanyang ina at pamilya ni Alexander sa naging pag-iisang dibdib. Parang apoy na kumalat ang balitang kinasal siya sa kasintahan niyang afam. Lahat ng mga taong nakakakilala sa kanya ay nagulantang sa balita. 1 taon ang nakalipas buhat nang siya'y ikinasal kay Alexander. Ngayon ay pinagbubuntis niya ang kanilang unang anak. Nasa Amerika sila at naninirahan kasama ang kanyang ina. Matanda na ito kaya hindi niya pwedeng iwan. Ngayon ay papunta siya sa lugar na kanyang kinagisnan upang tuparin ang isang pangako. Naku! Mas lalo kang gumanda, Puring! Puri ni Aling Nanette sa kanya. Ngayon ay pinapalibutan na siya ng kanyang mga kapitbahay dati. Puro papuri ang kanyang narinig galing sa kanilang mga bibig. Malawak ang kanyang ngiti habang nakikipag-usap sa kanilang mga kapitbahay dati. Kaya po ako nandito ngayon ay upang tuparin ang pangako ko. Kung naalala niyo pa po dati, sinabi kong bibigyan ko kayo ng inyong pagkakabuhayan kapag ako'y yayaman. Kaya ngayon ay tutuparin ko na. Baka kasi sinugin ni Mang Johnny yung bahay ko. Natatawang biro niya na ikinatawa ng lahat. Tiningnan niya si Mang Johnny na halos maiyak sa kanyang sinabi. Hindi makapaniwala ang matanda na tutupad nga si Puring sa pangako nito. Inisa-isa niyang binigyan ng tseke ang kanilang mga kapitbahay. Tigkakalahating milyon ang nakalagay sa tseke. Nanginginig ang kamay na tinanggap ng lahat ang kanyang binigay. Naway gamitin niyo po sana yan sa mabuti at maayos na paraan. Hiling niya. Lumuluhang tumango ang lahat at niyakap siya. Todo pasalamat ang mga ito sa kanya. Pinigilan siya ng kanyang luhang tumulo. Natutuwa siyang makita ang mga itong nasisiyahan sa kanyang binigay na tulong. Hindi siya nagtagal at nagpaalam na sa lahat. Bawal siyang mapagod dahil buntis siya. Agad na pinagsakob ni Alexander ang kanilang kamay nang makalapit siya dito. Kanina pa siya dito pinapanood habang kinakausap niya ang kanyang mga kapitbahay. I didn't regret marrying you. I'm so proud of you. Saan ni Alexander at pinataka ng halikang noon ni Puring. Namumungay ang kanyang mga matang tinitingnan ng asawa. Sinapo niya ang pisngi ni Puring bago dahan-dahang nilapit ang muka at hinalikan ng labi. Mahal na mahal kita at ang magiging anak natin. Mahinang saan ni Alexander sa pagitan ng kanilang halikan. Mahal na mahal din kita. Madamdamin niyang sagot. Pinaglapat nila ang kanilang noo habang nakapikit ang mga mata. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Finding a Fam on Dating App. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!